Sa mga gipit dyan sa pera, naghahanap ba kayo ngayon ng silver lining sa inyong buhay? Paano kung sabihin ko sa inyo na baka ang solusyon dyan, ang subo-subo nyo na ngayong kutsara at tinidor? Meron kasing dinarayong shop sa Maynila na bumibili ng mga kubyertos at iba pang mga gamit sa kusina sa nakalululang halaga. Ang silver plate ni Sir, tumataginting na 110,000 pesos. Malaking plato at kutsara tinidor, 273,000 pesos. Grabe, 188,000. Gaya na lang ng ice bucket na ito. Pinaka-favorite ko to ngayong araw na nakuha ko. Nagaling Mindoro ay tumataginting na ito lang po ay 273,000 pesos. Grabe! Pichel, 133,000. pati na ang tray at mga kubyertos na ang presyo may saginto. Ito na, ipa-price reveal na natin. 467,000! Pulang-pulang 5 kilo. Pero paanong sa simpleng kutsara at tinidor, pwede kang pumaldo ng daang-daang libong piso? 200, 100, 467,000! Anong meron sa mga ito? Bago namin sabihin, aba, simulan nyo na munang maghalughog sa inyong mga kusina. Ang Hotel and Restaurant Management graduate at taga Sorsogon na si Joyce, hindi niya tunay na pangalan. Matapos mapanood ang vlog, kinalkal na ang mga pinakaiingatan nilang gamit sa kusina. Hanggang nakita niya ang kanilang kitchen set na may 28 na pares ng kutsara at tinidor at 28 ding piraso ng bread knife. Sa tagal ng panahon niya na nasa Athens, hindi na namin din alam kung kailan niya binili yun. Regalo ito sa kanya ng kanyang ina na caregiver sa Greece noong dekada 90. Ang plano ni mama ko noon, for display lang siya. And then gagamitin pag may mga occasion. Talagang hindi ko siya pinapagamit. Dahil galing abroad, makapal, mabigat, hindi kinakalawang, at may nakaukit na mga marka sa handle. Nagka-ideya si Joyce na baka ito na ang sagot sa kanyang mga problema. Taong 2019, na-diagnose na may ovarian cancer ang kanyang ina. Kinalaunan, namatay. Dahil sa pagpapagamot at pagpapaospital, nabaon sila sa utang na umabot ng ₱250,000. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung paano ito buong mababayaran. Kaya si Joyce nagbabakasakali na ang mga kubyertos na padala noon ng kanyang ina ang mag-aahon sa kanilang pagkakautang. Nakapanghinayang na yung pinapagura ng mother ko parang babaliwalain lang namin. Kung hindi lang talaga namin kailangan. Mula Bicol, dinala ni Joyce sa Maynila ang mga kubyertos para ibenta sa alahera at content creator na si Jen. Umaga pa lang, dagsana ang mga tao sa jewelry shop ni Jen. Nasa second floor ang kanyang pwesto, pero sa dami ng customer, ang pila mula ground floor umabot na hanggang third floor. So, eto na, sir. Mabusisi si Jen sa pagtingin ng mga dinadala sa kanyang items. Kung legit o peke ang hinahanap kasi niya, hindi lang simpleng kubyertos o mga gamit sa kusina, kundi dapat mga gawa sa gold o silver. Nagugulat na sila na halaga niyan pala yung presyo niyan. Sa ngayon po, ang silver po, sa buying lang po ito ng mga scrap na silver. 105 to 115 pesos per gram. Sa baksakan, lalo na sa silver, 10 pesos lang yung patong namin. Yung solar panels, electric vehicles, electronics, kapag tumataas yung demand ng green energy, ibig sabihin, tumataas din yung demand for silver. Kapag mataas ang demand, tumataas din ang presyo. Taong 2023 nung nagsimulang mag-buy and sell si Jen ng lightweight gold at mga sirang alahas. Kasi, di ba, pag sira na, hindi na mapakinabangan. Nagkaroon na kami ng kaalaman kung saan namin pwede ibaksak. Hanggang Disyembre nitong nakaraang taon, si Jen kasama ang kanyang mister na si John nagbukas na ng sarili nilang jewelry shop kung saan hindi lang ginto ang kanilang binibili, pati mga gamit sa kusina na gawa rin sa silver o pilak
Pagka binili ko siya ng mas mataas pa sa rate ng mga baksakan, sinesell ko na lang siya. Kasi kapag sa baksakan po, usually tinutunaw lang eh. Lalo na pag mga pang-collectible items siya. Dahil may ibang mukhang silver, pero stainless steel lang pala, masinsin sila sa pagsusuri sa mga ibinibenta sa kanila. Minsan kasi sa stamp to halo, laki ng halo nito na kasi kahapon. Dumadaan sa scratch test at acid test. Pag pinatakan mo ng acid na nagkulay green, peke yan. Plated lang. Ibabaw lang yung silver. Sa kaso nito, pinatakan ko naman ng acid. Yan, namuti talaga siya, nalinis talaga siya, silver talaga siya. Meron din silang hinahanap na palatandaan. Pag nakalagay dito, 900. Dasok Walas. yun. Walas, Sterling, Pag Roger. 830, 850, 925. Sinuri ang dalang kubyertos ni Joyce. Ang ukit na 800 sa handle ng kanyang kutsara at tinidor, palatandaan daw na gawa ang mga ito sa 80% na silver o pilak. Ang presyo kada gram, 95 pesos. At dahil humigit kumulang nasa 5 kilo lahat ito, si Joyce pumaldo. Naibenta niya ito ng halos 400,000 pesos. So, nagulat ako, ma'am, nung binigyan na nila ako ng price na 364,800. Sabi ko, ganun ba talaga kalaki yung amount nun? Pambayad utang ng pagkakaospital ng namayapa na nilang ina. Sabi ko sa asawa ko, parang gusto ko pang maghanap. Sabi ko, maghanap pa tayo nun. Ang sunod namang naisip na ibenta ni Joyce, ang 28 pieces na bread knife na hinala niya gawa rin sa silver o pilak. Yung mga holder na lang siya, ma'am, ng kitchen knife na natira doon. Yung mismo talim, iniwan ko na kasi stainless lang yun. Nitong Huwebes, bumalik si Joyce sa shop ni Jen. Muli kaya siyang buwebenasin? 200, 100, 467,000! Halughugin nyo na rin ang inyong mga kusina dahil malay nyo, baka kayo rin sa inyong kubyertos pumaldo ng 100,000 piso. Okay, almost. Ang mga dalang handle ng bread knife ni Joyce, magkano kaya ang halaga? Then, ito na ang estimated price, madam. Tumataginting na Isusubo namin sa inyo ang sagot sa aming pagbabalik. grabe, paldo. Ang Hotel and Restaurant Management graduate at taga Sorsogon na si Joyce, hindi niya tunay na pangalan, pumaldo ng ang mga luma nilang 28 na pares ng kubyertos, gawa pala sa silver o pila na ibenta nila kay Jen ng halos kalahating milyong piso. Ganun ba talaga kalaki yung amount nun? Pambayad utang sa pagkakaospital ng namayapa na nilang ina. Halos maiyak siya kasi sabi niya hindi niya daw ina-expect yun ng ganun. Sa totoo lang daw, wala daw talaga siyang pera. Sabi ko sa asawa ko, parang gusto ko pang maghanap. Nitong Huwebes, bumalik si Joyce sa shop ni Jen para ibenta ang 28 na pieces ng bread knife. Malakas daw kasi ang kutob niya. Naggawa rin sa silver ang handle nito. Lalo't kasama ito sa mga nauna na niyang naibenta kay Jen. More or less 600 grams. Para yan dun sa pagpapagawa namin ng bahay. Yan. Yan. Ganyan ang kulay ng silver puti. Pero para makasiguro, ipinasok nila ito sa makina. Ayun. AG, 79.8. 80% pataas. Pasok po sa mga silver natin yan. Ang handle ng bread knife, meron ding nakaukit na 800. Ibig sabihin, gawa sa 80% silver. So ito na, madam, ha? Price reveal. Okay, almost 650 gram. Then, ito na ang estimated price, madam. Tumataginting na 68,250 pesos. Grabe. Ma'am, salamat po ma'am sa pagpunta nyo ha. Sulit naman, di ba? So, eto ma'am, 68,250. Nice deal po. Thank you so much po. Grabe, paldo.
Sobrang laking tulong, ma'am. Parang naalala ko tuloy yung sinabi ng nanay ko sa akin dati na ginagawa ko yung lahat ng to, yung sakripisyo ko na malayo sa inyo. Kasi balang araw, maaalala niyo ako para sa inyo lahat ito. Pag naalala ko yun, ma'am, naiiyak talaga ako. Sabi ko, siguro eto na yun. Sinong mag-aakala na sa mga lumang gamit sa kusina at sa mga pinakatatago-tagong kubyertos, pwede kang pumaldo na para ka ring ipinanganak na sa bunganga may silver spoon. Grabe, paldo!